Annaline's point of view. Matatawag ko bang sarili kong napaglipasan na ng panahon? Dahil hanggang ngayon, wala pa rin akong asawa at hindi pa nagkakaroon ng boyfriend. Sa edad kong 29, hindi ko maiwasang mainggit sa mga kaibigan ko dahil nakikita kong masaya sila sa kani-kanilang mga pamilya. Hindi naman ako sa nagmamadali, pero parang habang tumatagal, mas nawawala na ako ng pag-asa. Hoy, Annalyn! Nalugmok na naman yung mukha mo. Sita sa akin ng isa kong kaibigan na si Mia. Ano na naman bang pinoproblema mo? Nag-uusisang tanong pa niya. Sunod-sunod akong napabuntong hininga kasabay ng pag-iling ko. Wala naman. Pagsisinungaling ko. Hindi mo na kami maloloko, Annalyn, no? Biglang singhal naman ng isa ko pang kaibigan na si Leia. Ang tagal na nating magkakaibigan. Sa tingin mo ba makakapagsinungaling ka pa sa amin? Natatawang asik pa niya. Muli na naman akong napabuntong hininga. Ay, iniisip ko lang kung magkakaroon pa ba ako ng boyfriend o asawa. Malungkot na pag-amin ko. Alam niyo na, baka nalilipasan na ako ng panahon at tuluyan na akong tumanda ng mag-isa. Ano na lang ang gagawin ko kapag matanda na ako? Sino nang mag-aalaga sa akin? Dagdag na sabi ko pa. Nagulat na lang ako nang bigla nila akong akbayan. Alam kong gusto lang nilang pag-aani ng loob ko. Pero sa mga oras na ito, ay hindi ganun ang nangyari. Darating din yan, Annalyn. Saad ni Mia. Huwag kang mawala ng pag-asa, okay? Maniwala ka lang na may taong nakatadhana para sa'yo. Nakangiting sabi pa niya. Kung gusto mo, humanap ka na lang para hindi ka na mabagot kakahintay. Sambit naman ni Leia. Mukha na ba akong desperada? Angil ko sa kanya. Bakit wala namang masama ron ah? Depensa ni Leia. Kung ayaw dumating sa'yo, di hanapin mo. Natatawang sabi pa niya. Sinamaan ko siya ng tingin pagkatapos ay inirapan. Kung ganyan lang sana kadali yun di sana, noon ko pa ginawa. Saad ko. Paano mo naman magagawa yon? Tutok na tutok ka sa trabaho mo. Singhal ni Mia. Marami kang pera ngayon, hindi ka naman masaya. Umiiling na sambit pa niya. Napatungo na lang ako dahil sa mga sinasabi nila. Hindi ko alam kung sisisihin ko bang sarili ko. Totoo naman kasing naging tutok ako sa trabaho ko noon. Hanggang sa magkaroon na ako ng sariling kumpanya at maging matagumpay. Sa kabila nun aaminin kong hindi ako makaramdam ng saya ngayon. Para bang may kulang pa rin sa akin? Lumabas ka! Mag-enjoy sa bar at magliwaliw. Hindi pa huli ang lahat para gawin mo mga bagay na yan. Biglang saad ni Leia. Malay mo, dun mo na pala makikilala ang lalaking hinihintay mo. Dagdag na sabi pa niya. Alam mo namang hindi ako pumupunta sa mga ganong lugar, hindi ba? Giit ko. That's the point, Annalyn. Hindi ka nga pumupunta sa ganong lugar kaya't umpisahan mo nang pumunta ngayon. Sambit ni Mia. Wala namang mawawala sa'yo kung gagawin mo yun. Kung wala kang makilala ron, at least nakapag-relax at enjoy ka pa. Giit pa niya. Saglit akong natahimik. Iniisip ko pa lamang na pupunta ako sa isang baray. Parang kinikilabutan na ako. Sa kabila nun ay naiintindihan ko naman ang punto ng mga kaibigan ko. Sadyang mas nananaig lang nakasanayan ko kaya wala akong lakas ng loob para sumunod sa mga sinasabi nila. O siya, kailangan ko nang umuwi dahil hinahanap na raw ako ng anak ko. Biglang paalam ni Mia. Sa susunod na lang ulit tayo magkita ha? Saad pa niya. Ako rin, may pupuntahan pa kami ng anak ko Paalam naman ni Leia. Salamat sa oras niyo Saad ko. Hinatid ko silang dalawa hanggang sa may pinto ng bahay ko. Nang makaalis sila, ay saka lang ako bumalik sa pwesto ko kanina sa sofa. Paulit-ulit na pumasok sa silid ko ang mga sinabi nila. Matindi ang pagtutol ko sa ideya nila na pumunta ako sa isang bar. Pero parang may nagtutulak sa akin na gawin yon. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na naglalakad palabas ng aking bahay. Diretsyong sumakay sa aking kotse. Hindi ko alam kung tama ba itong gagawin ko o
kung may mapapala ba ako rito. Nasa labas pa lang ako ay dinig na dinig ko na ang malakas na tugtog mula sa loob ng bar. Sunod-sunod pa akong huminga ng malalim bago ko naglakad papasok dito. Good evening, ma'am. Bati ng gwardya sa akin. Tumango lang ako at agad dumiretso sa loob. Wala naman akong balak magpakalasing pero naisipan kong uminom ng alak. Marahan ko ring inilibot ng tingin ko sa paligid at pinagmamastang maigi ang mga taong narito. Hi, miss. Biglang sambit ng isang lalaking nasa aking tabi. Ako nga pala si Jiro. Pakilala pa niya. Saglit akong napatitig sa kanya. Guwapo, matangkad, singkit ang mga mata. Hindi maipagkakailang malakas ang dating niya kaya batid kong lapitin siya ng mga babae. Bahagya akong tumikhim. Ako naman si Annalyn. Nagdadalawang isip na pakilala ko. Mind if I join you? Nakangiting tanong niya. Napansin ko kasi na mag-isa ka't ngayon lang kita nakita rito. Dagdag na sabi pa niya. Kahit nag-aalinlangan ay marahan akong tumango bilang tugon. Pakiramdam ko naman ay wala siyang gagawing masama sa akin, kaya naman panatag ang loob ko. Isa pa, mukha naman akong tanga ritong mag-isa. Napapansin ko ang paminsan-minsang pagsulyap sa akin ni Jiro, pero hindi ko siya sinita. Nagpatuloy ako sa pag-order at pagtungga ng alak hanggang sa lumipas sa mga oras. Alam kong nakarami na ako ng inom dahil ramdam ko ang kakaibang init sa katawan ko. Nahihilo na rin ako. Kaya naman, napagdesisyonan ko nang tumigil sa pag-inom. Annalyn, biglang tawag sa akin ni Jiro. You're drunk. Sino bang pwedeng tawagan para sunduin ka rito at maihatid sa bahay mo? Kunot noong tanong pa niya. Why do you care? Nagtatakang tanong ko. Hindi pa naman ako lasing, okay? Kaya ko pa. Kaya ko pa ang sarili ko. Utal-utal na singhal ko pa. Binala kong tumayo at maglakad ngunit agad akong nawalan ng balanse dahil sa hilo. Mabuti na lamang at nasa loko agad ni Jiro. Pinilit kong aninagin ang mukha niya. Dala ng alak at matinding kalasingan ay marahan kong hinaplos ang pisngi niya. You're not okay. Ibigay mo na sa akin ang cellphone mo para matawagan ko mga kakilala mo. Seryosong sambit niya. Hindi ka dapat pumupunta sa ganitong mga lugar at hahayaan ng sarili mong malasing. Paano kung lapitan ka ng masasamang lalaki? O edi napahama ka pa? Dagdag na sermon pa niya. Bakit? Bakit hindi nilang ikaw kasi maghatid sa akin pa uwi? Huh? Nakangising tanong ko. Wala ka naman sigurong gagawing masama sa akin, hindi ba? Dagdag na angil ko pa. I can't. Sagot ni Jiro. I don't know if I can control myself kapag tayong dalawa na lang magkasama. Pabulong na sabi pa niya. Then don't. Giit ko. Utang na loob naman. I'm 29 years old already. You can do anything to me. Singhal ko pa. Mariin siyang napailing pagkatapos ay inalalayan ako para makatayo ng maayos. That's not a good idea. Pagtanggi niya. Hindi ako ganong klase ng lalaki, okay? Dagdag na sabi pa niya. Hindi rin naman ako ganitong klase ng babae, no? Giit ko. It's just that I'm 29. Pero hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend. Paano ako magkakaroon ng asawa? Dismayadong saad ko pa. Hindi mo namang kailangang magmadali, Annalyn. Maaari kang makakilala ng lalaking mamahalin mo't mamahalin ka kahit anong edad mo pa. Sambit ni Jiro. Maghintay ka lang dahil dadating din sa iyo ang taong nararapat sa iyo sa tamang panahon. Dagdag na sabi pa niya. Kailan pa ba yan? Baka naman nasa ilalim na ako ng lupa bago mangyari yan, ha? Singhal ko. Inggit na ako sa mga kaibigan ko dahil may mga asawa na sila't anak. Samantalang ako mag-isa pa rin sa buhay. Hindi ko na napigilan ng pagbagsak ng aking mga luha. Pakiramdam ko nga, mamamatay na lang ako mag-isa. Dagdag na sabi ko pa. Nagulat na lang ako nang bigla akong yakapin ni Jiro. Shh! Huwag kang umiyak.
Pag-aalo niya sa akin. Masyado kang maganda para umiyak, okay? Pabulong na saad pa niya. Saglit akong natahimik ngunit patuloy pa rin sa pagpatak ang aking mga luha. Napakagat ako sa pang-ibaba kong labi nang mapagtanto kung anong ginagawa ko. Ngayon lang kaming nagkakilala ni Jiro. Pero eto ako ngayon at umiiyak sa harapan niya. Ihahatid na kita sa bahay mo. Biglang sabi ni Jiro dahilan para mabalik ako sa ulirat. Ituro mo na lang sa akin ang daan. Dagdag na sabi pa niya. Kahit nagdadalawang isip ay napatango ako bilang pagpayag. Parang unti-unting nawawala ang kalasingan ko habang naglalakad kami palabas ng bar. Napaigdad pa ako sa gulat nang bigla niyang hawakan ng kamay ko at alalayan ako sa paglalakad ko hanggang sa makarating kami sa kotse ko. Tahimik ako sa biyahe. Sinabi ko lang sa kanyang address ko at siya na raw ang bahala. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapatitig sa labas habang malalim ang iniisip. Ni hindi ko na nga namalayang nakarating na pala kami sa bahay ko. Keep safe, Annalyn. Matulog ka na't magpahinga. Saad ni Jiro nang makababa kami sa kotse. Salamat sa paghatid ah. Nahihiyang saad ko. Pasensya ka na rin sa nangyari kanina. Dagdag na sabi ko pa. Wala yun. Ang mahalaga na ilabas mo ang sama ng loob mo. Sagot niya. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Ngumiti siya pagkatapos ay inabot niya sa akin ng isang papel. Tawagan mo lang ako sa number na yan. Darating ako kapag kinakailangan mo ko. Saad pa niya. Sunod-sunod akong napatango. Hindi ko alam kung totoo ba ang lahat ng nangyayari ngayon o dala lang to ng kalisingan ko. Pinanood ko pang maglakad palayo si Jiro hanggang sa tuluyan siyang maglaho sa paningin ko. Tulala ako habang naglalakad papasok sa bahay. Agad akong dumiretso sa kwarto ko at pabagsak na nahiga sa aking kama. Hindi ko alam kung gaano akong katagal na nakatitig sa papel na ibinigay ni Jiro. Pero namalayan ko na lang ang sarili ko na unti-unting nilalamon ng antok. Ay pusang kinalbo! Gulantang nabulalas ko at napabalikwas pa ako sa higaan ko. Taranta akong tumingin sa paligid ko at nagulat na lang ako nang makita kong mga kaibigan kong nakatitig sa akin. Bakit kayo nandito? Ano bang ginagawa nyo? Nagtatakang tanong ko pa. Nagtawa na naman silang dalawa bago naupo sa gilid ng kama ko. Sa sobrang sarap ng tulog ko, hindi ko na namalayang nakapasok na pala sila. Napasapo pa ako sa noo nang makaramdam ako ng pagkirot nito. So lumabas ka pala kagabi ah? Nakangising tanong ni Mia. Anong nangyari? May nahanap ka ba? Nag-uusisang tanong pa niya. Paano niyo nalaman, Aber? Kunot noong tanong ko. Girl, amoy ala ka hanggang ngayon. Plus, nakanganga ka ring matulog no? Natatawang sagot ni Leia. Besides, nakita namin yung papel na hawak mo. May nakasulat na number. Dagdag na sabi pa niya pagkatapos ay pinagtaasan ako ng isang kilay. Spill the tea, Annalyn. Mabibinyagang ka na ba? Inalog-alog pa ni Mia ang balikat ko. O baka naman, nabinyagan ka na ba? Nangaasar na sabi pa niya. Napangiwi na lang ako dahil sa kanilang dalawa. Walang nangyaring ganon, okay? Sambit ko. Tigilan niyo na nga yung pang-aasar sa akin. Giit ko pa. Sabay pang sumimangot ang dalawa kong kaibigan. Napailing na lang ako at maya-maya'y napagdesisyonan ko ng bumangon. Hindi ko alam kung hangover ba ang tawag dito sa nararamdaman ko. Kagabi lang naman kasi ako uminom ng maramit na lasing. Dumiretso ako sa kusina para uminom ng tubig. Nakasunod pa rin pala sa akin sila Mia at Leia. Pareho silang nakatitig sa akin na para bang hinihintay na magsalita ko. What? Mataray na angil ko. Wala ka talagang napala kagabi? Pag-uusisa ni Leia at umiling naman ako bilang sagot. Hindi ka man lang lumapit sa lalaki o nilapitan man lang ng mga lalaki? Wala ka man lang nakausap kahit isa? Sunod-sunod na tanong pa niya. Wala nga. Singhal ko sa kanya. Hirap na nga akong magdesisyon kung pupunta ako sa lugar na yun eh. Sa tingin niyo ba magkakaroon pa ako ng lakas ng loob para lumapit sa kung sinong lalaki?
Dagdag na asik ko pa. Hay, kala ko pa naman ito ng oras mo para maranasan ang langit. Dismayadong singhal naman ni Mia. Sayang naman, unang beses mo pa nga lang pumunta minalas ka pa. Umiiling na sabi pa niya. Ewan ko sa inyong dalawa, aga-aga binibwisit niyo ako agad eh. Singhal ko sa kanila. Sa kabila nun, ay may parte sa dibdib ko ang nangihinayang. Hindi ko maipagkakailang umaasa ako na may mapapala ako sa ginawa ko kagabi. Ngunit wala. Kahit lasing ako kagabi ay natatandaan ko pa rin ang mga nangyari. Lalong-lalo na ang naging pag-uusap namin ni Jiro. Napakagat ako sa pang-ibaba kong labi nang muli kong maalala ang gwapong mukha ni Jiro. Aaminin kong may kakaiba siyang epekto sa sistema ko. Ngunit kahit ako, hindi maipaliwanag kung ano ba to. Jiro's point of view. Halos ilang araw nang nakalipas mula nang makilala ko sa bar si Annalyn. Ngunit hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa aking alaala ang maganda niyang mukha. Kahit ilang beses ko pang pilitin ay hindi ko magawang ialis sa isip kong babaeng yon. Dahil hinatid ko siya sa bahay niya ng gabing yon, nawalan ako ng trabaho sa bar dahil napagalitan ako ng boss ko. Eto ko ngayon, kanina pang naglalakad para maghanap ng maaaring maging trabaho. Napaigtad ako sa gulat nang biglang magring ang cellphone ko. Hello? Nagtatakang sambit ko nang sagutin ko ang tawag. Unknown number ang nakalagay kaya naman hindi ko kilala kung sinong nasa kabilang linya. Hello? Sambit ng isang pamilyar na tinig ng babae mula sa kabilang linya. Si Jiro ba ito? Dagdag na tanong pa niya. Annalyn? Wala sa sariling bulalas ko. Bakit napatawag ka? Pag-uusisang tanong ko pa. Paano mo nalamang ako to? Gulat na tanong niya. Hindi ko naman ibinigay sa iyong number ko ah. Hindi pa rin naman ako nagpapakilala. Dagdag na sabi pa niya. Natatandaan ko po kasi ang boses mo. Natatawang sagot ko. May kailangan ka ba? Saad ko pa. Saglit na natahimik ang kabilang linya. Wala naman akong ibang nagawa kung hindi maghintay na muli siyang magsalita. Dinig na dinig ko pa nga ang sunod-sunod niyang pagbuntong hininga. Ano kasi? Busy ka ba? Nag-aalin lang ang tanong niya. Pwede ba tayong magkita? Dagdag pa niya. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa gulat. Hindi ko inaasahang tatawagan pa niya ako at mas lalo nang magkikita pa kami muli. Ramdam kong kakaibang kasabikan na unti-unting bumabalot sa katawan ko. Wala naman akong ginagawa. Aligagang sagot ko. Saan ba tayo magkikita? Tanong ko pa. Sa bahay ko sana. Mabilis na sagot ni Annalyn. Alam mo naman kung saan ako nakatira, hindi ba? Dagdag na sabi niya pa. Ah, oo. Bahagya akong tumikim. Sige, papunta na ako riyan. Dagdag na sabi ko pa. Nang mamatay ang tawag ay agad naman akong naghintay ng taxi sa daan. Kahit ko konti na lang ang perang natitira sa akin ay hindi ko na inisip yun. Ang mahalaga ay mapupuntahan ko agad si Annalyn. Habang nasa biyahe ay hindi na magkaintindihan ang dibdib ko dahil sa bilis ng tibok ng puso ko. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong pananabik at hindi ko aakalaing si Annalyn ang magiging dahilan nun. Mabuti naman at nakapunta ka. Pasensya na sa abala ah. Nahihiyang sambit ni Annalyn. Naghihintay na siya sa labas ng kanyang bahay para salubungin ako. Pumasok na muna tayo sa loob. Paanyaya niya pa. Kinakabahan naman ako. Ano bang pag-uusapan natin? Hindi mapakaling tanong ko. May nagawa ba akong masama sa'yo? Kunot noong tanong ko pa. Bahagya siyang umiling pagkatapos ay huminto sa paglalakad. Wala naman. May gusto lang sana akong itanong sa'yo. Saglit siyang natahimik habang diretsyong nakatitig sa akin. At hinging pabor. Seryosong sambit pa niya. Mas lalo akong nakaramdam ng matinding kaba dahil sa mga sinabi niya. Sunod-sunod akong napalunok pagkatapos ay pilit na napangiti para lamang maitago ang kabang nararamdaman ko. Ah, ano ba yun? Wala sa sariling tanong ko. Parang ang importante naman masyado at kinakailangan ko pang pumunta rito sa bahay mo para magkausap tayo. Dagdag na sambit ko pa. Naupo siya sa sofa na malapit sa tabi niya. Kaya naman naupo na lang din ako sa katapat na sofa nito.
Nakatitig pa rin siya sa akin at mas lalo kong kinabahan dahil sa ginagawa niya. May asawa ka na ba? Biglang tanong ni Annalyn. Ha? Gulat na bulalas ko. Ano? Wala pa. Utal-utal na sagot ko. Girlfriend? Tanong ulit niya't umiling naman ako bilang tugon. Muli siyang natahimik at maya-maya lang. Biglang napatungo. Huminga siya ng malalim pagkatapos ay saka tumunghay at muling tumitig sa akin. Kung ganon, pwede mo ba akong buntisin? Napipilitang tanong niya. Halos mapanganga ako dahil sa narinig ko. Gulat na gulat akong napatitig sa kanya habang pinanditilatan siya ng aking mga mata. Kitang-kita ko ang pamumula ng kanyang muka. Marahil dahil sa labis na hiya. Kahit ako man ay ramdam kong pag-iinit ng mukha ko kaya batid kong namumula na rin ang mukha ko. Ano ba namang tanong yan, Annalyn? Hindi makapaniwalang bulalas ko. Lasing ka pa rin ba hanggang ngayon? O baka naman nagduduroga ka ha? Dagdag na asi ko pa. Seryoso ko, Jiro. Giit niya. Nabanggit ko na naman sa iyo na naiinggit na ako sa mga kaibigan ko, hindi ba? Baka kapag nagkaroon na ako ng anak, baka matigil na itong inggit ko at tuluyan na akong maging masaya. Naiiyak na sambit pa niya. Kung akong tatanungin ay hindi ko maintindihan ang pinagdadaanan niya. Hindi naman kasi ako babae at higit sa lahat hindi ko alam kung anong pakiramdam ng nasa sitwasyon niya. May mga kilala akong babae na tumatanda ng dalaga. Siguro, may mga babaeng katulad ni Annalyn. Gustong-gusto nang magkaroon ng asawa at anak ngunit bigong makahanap. Hindi naman ganun kadali yun, Annalyn. Wala sa sariling sambit ko. Alam mo ba kung ano mga dapat gawin para lang mangyari ang gusto mo? Dagdag na sabi ko pa. Wala akong pakialam. Sabihin na nating desperado na talaga ako. Nagmamatigas na singhal pa niya. Gusto ko lang mawala na tong pakiramdam ko. Kahit anak man lang. Sana magkaroon ako. Wala na akong pakialam kahit wala akong asawa. Kaya ko namang buhayin ang magiging anak ko ng mag-isa eh. Sunod-sunod siyang bumuntong hininga. Kahit umalis ka na't iwanan mo ko kapag nabuntis mo na ako. Ayos lang. Hindi mo naman responsibilidad na panagutan ako. Pati ang magiging anak natin. Hindi na rin kita pipilitin na gawin yun. Seryosong sabi pa niya. Saglit akong napatitig sa kanya. Seryosong seryoso pa rin ang mukha niya habang diretsyong nakatitig sa akin. Sunod-sunod akong napalunok dahil sa kaba at pagdadalawang isip na nararamdaman ko. Bakit ako? Hindi mapakaling tanong ko. I mean, maraming lalaki ang mas nararapat sa'yo. Yung mga mayayaman, mga gwapo, yung kayang-kayang ibigay ang lahat ng gusto mo. Giit ko pa. Huminga siya ng malalim pagkatapos ay mas lumapit sa akin. Dahil ikaw lang ang lalaking nakilala ko na masasabi kong mabuting tao. Sagot niya. And besides, kukonti lang din ang mga lalaking kilala ko. Karamihan pa sa kanila mga empleyado ko. Dagdag na sabi pa niya. Hinawakan niya ang isa kong kamay na mas lalong nagpagulat sa akin. Please, Jiro, pumayag ka na. Ikaw na lang ang pag-asa ko eh. Handa akong ibigay ang lahat ng gusto mong maging kapalit. Nagsusumamong saad pa niya. Napakagat ako sa pang-ibaba kong labi. Kitang-kita ko ang desperasyon at kalungkutan sa mukha niya. Sa kabila nun, ay mas nanaig ang pag-aalinlangan sa akin. Alam kong hindi ganun kadali ang gusto niya mangyari. Bukod ron ay marami pang maaaring mangyari sa hinaharap na hindi pa namin malalaman. Sa palagay ko hindi magandang ideya ang gusto mong mangyari. Muling pagtanggi ko. Maganda ka naman, Annalyn. Hindi magtatagal ay makakakilala ka rin ng lalaking mamahalin ka. At mamahalin mo. Hindi mo kailangang umabot sa ganito. Umiiling na sabi ko pa. Wala na akong pakialam dyan, Jiro. Gusto ko lang magkaroon ng anak ngayon. Giit niya. Para na akong mababaliw kakahintay na dumating ang araw na yon. Hindi ko na alam kung kakayanin ko pang maghintay. Dagdag na singhal pa niya. Saglit na katahimikan ang namagitan sa aming dalawa. Nanatili kaming nakatitig sa isa't isa. Pinakiramdaman ko pang maigi ang sarili ko. Umaasang mapaninindigan ko ang magiging desisyon ko. Pumapayag na ako.
Biglang sabi ko. Nanlaki ang mga mata ni Annalyn dahil sa gulat. Really? Are you sure? Naniniguradong tanong pa niya. Sabihin mo seryoso ka, Jiro. Wala akong oras para makipaglokohan sa'yo. Aligagang asik pa niya. Sa isang kondisyon. Huminga ako ng malalim. Nanatili naman siyang tahimik at naghihintay sa susunod kong sasabihin. Kailangan ko ng pera. Diretsyong sabi ko. Ano pa? Seryosong tanong niya ulit. Handa akong ibigay sa iyong lahat sa abot ng aking makakaya. Ganon kahalaga para sa akin ang pagpayag mo. Muling naging seryoso ang kanyang mukha. Tatanawin ko tong isang malaking utang na loob kaya naman sabihin mo lang kung anong mga kapalit na gusto mo. Dagdag na sabi pa niya. Kailangan ko rin ng bahay na matutuluyan. Mabilis na sabi ko. Ano pa? Tanong ulit niya. Marahan akong umiling. Sapat na sa akin ang mga yon, sagot ko. Speaking of money, bahagya siyang ngumiti sa akin. Magkano bang kailangan mo? Name your price. Sambit niya. 10,000. Mabilis na sagot ko. Lang? 10,000 lang? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Hihingi ka na lang ng kapalit na pera. Hindi mo pa nilakihan. Natatawang singhal pa niya. A month. Paglilinaw ko. 10,000 a month. Saad ko pa. Are you sure? Hindi ba parang maliit na halaga lang hinihingi mo kapalit ng pabor na ibibigay mo sa akin? Kunot noong sambit niya. Sabihin mo lang kung magkano. Hindi ako magdadalawang isip na ibigay sa iyo yun. As you can see, wala akong ibang pagkakagastusan ng pera ko ngayon. Hindi mo kailangang mahiya kung malaking halaga ang gusto mo. Paliwanag pa niya. Sapat na sa akin yun para matustusan kong pang-araw-araw na pangangailangan ko para mamuhay. Paliwanag ko. And what about the house? Gusto mo bang ibili kita ng sarili mong bahay? Saad niya. May bahay ka na ba? Gusto mong bilhan o gusto mong magpagawa? Sabihin mo lang agad sa akin. Saad pa niya. Bahagya akong nagulat. Mukhang desidido talaga siya sa gusto niyang mangyari. At handa talaga siyang gawin ng lahat para lamang magkaroon siya ng anak. Kung ang ibang tao ay susulitin ang pagkakataon na ito, iba naman ako. Hindi ako ganong klase ng tao. No, mariin akong napailing. Masyado ng sobra kapag ginawa mo yon. Kahit maliit na apartment lang, ayos na ako. Dagdag na sabi ko pa. Apartment? Are you out of your mind? Singhal niya. 10,000 lang hinihingi mo sa aking bayad kada buwan, tapos gusto mong tumira sa apartment? Eh di nabawasan pang 10,000 mo pambayad sa renta. Dagdag na asik pa niya. Ayos lang sa akin, Annalyn. Pilit akong ngumiti. Ang mahalaga, may matitirhan ako at makakain araw-araw. Paliwanag ko pa. Besides, naghahanap na rin naman ako ng bagong trabaho ngayon. At kapag nakahanap na ako, magkakaroon na rin ako ng dagdag na income. Hindi na magiging mahirap para sa akin ang bagay na yan. Paliwanag ko pa. Nope, hindi ako pumapayag. Giit niya. Dito ka na tumira sa bahay ko. In that way, hindi mo na kailangang gumastos pa sa renta. Saad pa niya. Bahagyang nanlaki ang mga mata ko ngunit pilit kong itinago sa kanya ang aking gulat. Sigurado ka ba? Ayos lang sa iyo na makasama ako sa iisang bahay. Nag-aalin lang ang tanong ko. And why not? Hindi ba't bubuntisin mo rin naman ako? So bakit pa ako mahihiya? Sagot niya pagkatapos ay bahagyang natawa. Isa pa, mas magiging madali ang lahat ng yon dahil nasa iisang bahay na lang tayo't magkasama. Dagdag na paliwanag pa niya. Hindi ko alam kung tama ba itong pinasok ko pero alam kong hindi na ako maaaring umatras dito. Hindi ko na iniisip ang plano namin. Ang tanging hangad ko lang ay magkaroon ng pera at matitirhan. Hirap na ako sa paghahanap ng bagong trabaho at nauubos na rin ang ipon ko. Kung tatanggihan kong alok niya, baka magpalaboy-laboy na ako sa lansangan sa mga susunod na araw. Bigla na lang tumayo sa harap ko si Annalyn. Nagtataka akong napatitig sa kanya at maya-maya lang ay napalitan niyo ng gulat. Dahil bigla siyang ngumiti. Do we have a deal? Tanong niya. Marahan akong napatango. Deal? Sagot ko.
Nilahad niyang isang kamay niya sa harap ko at walang pag-aalinlangan ko naman yung inabot. Kapansin-pansin ang kakaibang saya sa kanyang mukha. Parang kanina lang ay nahihiya pa siya at nag-aalinlangan. Hindi ko tuloy mapigilan ang sarili kong mapangiti. Sa kabila ng pangamba merong kakaibang sayang nagkukubli sa dibdib ko. Annaline's point of view. Mabilis na lumipas sa mga araw at aaminin kong unti-unting nawawala ang pangamba at pagdadalawang isip na nararamdaman ko para sa naging desisyon ko. Unti-unti ko rin kasing nakikilala ang tunay na pagkatao ni Jiro at masasabi ko naman na isa siyang mabuting lalaki. Katulad ng napagkasunduan naming dalawa, kikilalanin muna namin ang isa't isa hanggang sa maging komportable na kami. Sa paraang yun, hindi na kami mahihirapan kapag nagsiping na kami sa kama. Hoy, Annalyn! Biglang sigaw ni Mia dahilan para mapaigtad ako sa gulat. Ano namang tinutunga-tunga mo riyan? Dagdag na tanong pa niya. Sinamaan ko siya ng tingin. Kailangan ba talagang nanggugulat? Asik ko sa kanya. Bahagya pa siyang natawa dahil sa naging reaksyon ko. Maya-maya lang ay lumapit na sa tabi niya si Leia at parehas nila akong tinitigan. Naniningkit pa ang kanilang mga mata habang diretsyong nakatingin sa akin. Sinusuring maigi ang itsura ko. Ang lalim naman kasi ng iniisip mo, girl. Kanina ka pa kaya namin tinatawag? Giit ni Leia. Huwag mong sabihin na kaya tayo nandito para tumunganga. Kasi kung oo, sasampalin na talaga kita. Kanina pa tayong narito, Inis na singhal pa niya. Hindi naman sa ganon, init ng mga ulo niyo. Nakangiwing saad ko. Hindi ka ba nadiligan ng asawa mo't ganyan kainit ang ulo mo ngayon? Dagdag na sabi ko pa. Hanggang ngayon ba naman nagdadalawang isip ka pa rin sa ginawa mo? Nag-uusisang tanong ni Mia. Sunod-sunod akong napabuntong hininga pagkatapos ay marahang umiling. Hindi naman sa ganon, sagot ko. Hindi lang ako makapaniwala na may isang lalaking papayag sa kahibangan ko. Dagdag na sabi ko pa. Mukhang wala namang problema sa kanya Sambit ni Leia. Katulad nga ng sinabi mo, hindi rin naman siya humingi ng engrandeng kapalit. Mukhang matinong lalaki naman ang nakilala mo. At magpasalamat ka doon. Giit pa niya. Yes, sa ilang araw na magkasama kami. Napatunayan kong isa siyang mabuting tao. Saad ko. Nakukonsensya lang ako dahil dinamay ko pa siya sa katangahan ko. Giit ko pa. Naramdaman ko na lang ang paghaplos ni Mia sa likod ko. Kung wala naman palang problema para kay Jiro, hindi mo naman kailangang mag-alala. Hindi mo naman siya pinilit. Hindi mo rin naman siya pinagbantaan. Wala naman akong nakikitang masama sa ginagawa niyo. Seryosong sabi niya. Kung talagang tutol siya sa hinihiling mo, hindi siya papayag. Ikaw na rin ang nagsabi, mukhang mabait namang tao si Jiro. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Dagdag na sambit pa niya. Malay nyo, kapag tumagal, ma-develop na ang pagmamahalan nyo para sa isa't isa, hindi ba? Hindi nyo na kailangang maghiwalay kapag nagkataon. Biglang giit ni Leia. Nagkaroon ka na ng anak, may lalaki pang nagmamahal sa'yo. O diba, instant family ni agad ang meron ka? Singhal pa niya. Bahagya akong napangiwi. Mukhang malabo namang mangyari yun. Saad ko. Why not? Gwapo siya at maganda ka. Parehas kayong mabait. Single rin kayo parehas. Hindi imposibleng sinasabi ko, no? Asik ni Leia. Kayong dalawa na lang ang magdidesisyon kung anong gagawin nyo sa nararamdaman nyo. Dagdag na sabi pa niya. Saglit akong natahimik. Kung akong tatanungin, hindi magiging mahirap para sa akin ang magustuhan si Jiro. Sa tingin ko nga, unti-unti na akong nahuhulog sa kanya kahit wala pa naman kaming ginagawa. Masyado siyang mabait, maalaga at sweet. Hindi ko alam kung normal lang ba yun o sinasadya niya. See? Kahit ikaw napaisip din Huwag mong itanggi sa akin na hindi mo hinangad na mangyari yon, Biglang singhal ni Leia habang nakaturo sa mukha ko. Tao ka lang, Annalyn. At higit sa lahat, babae ka. Karamihan sa ating mga babae, gustong magkaroon ng buong pamilya. Sige nga, isipin mong mabuti ang plano mo.
Aanakan ka ni Jiro pagkatapos ay ayos lang sa'yo na iwanan ka niya kasi anak lang talaga ang habol mo? Sigurado akong pumapasok rin sa isip mo na sana hindi ka iwanan ni Jiro para maging buo at kumpletong pamilya nyo. Mahabang litanya pa niya. Ang dami mo namang sinasabi. Kailan ka pa naging seryoso sa mga ganyang bagay? Saan mo rin ba napupulot yung mga lumalabas sa bibig mo? Nakangiwing singhal ko. Ganyan talaga kapag nagkakaroon na ng asawa at pamilya. Nagiging seryoso ng pananaw sa buhay ano? Mayabang na sagot ni Leia. Inirapan ko na lang siya dahilan para matawa silang dalawa ni Mia. Sa kabila ng edad naming magkakaibigan, sagad pa rin talaga ang pagiging mapang-asar nitong si Leia. Hindi ata nabubuo ang araw ng isang to hanggat hindi nakakapang-asar ng kahit na sino. Huwag kang mag-isip ng kung ano, Annalyn. Maging masaya ka lang sa kung ano man ang meron kayo ngayon ni Jiro. Sambit ni Mia. Huwag mong hahayaang matabunan ng pag-aalinlangan at takot ang saya na dapat ay mararamdaman mo. Okay? Dagdag na sabi pa niya. Besides, kahit hindi namin maintindihan kung bakit mo naisipang pasukin yan, nandito lang naman kaming dalawa ni Mia para suportahan ka. Saan naman ni Leia? Matagal na kaya naming pinapangarap na madiligan ka. Dagdag na asik pa niya. Hindi ko na talaga alam kung seryoso ka ba o nagbibiro lang, no? Inis na angel ko. Natawa naman sila Mia at Leia dahil sa inasta ko. Napasimangot na lang ako pagkatapos ay pinag-cruise sa mga kamay ko sa aking dibdib. Kahit papano, nagpapasalamat pa rin ako sa mga kaibigan ko dahil hindi nila ako iniwan kahit may mga pamilya na sila. Kahit papano, may karamay pa rin ako at naglalaan talaga sila ng oras para lamang makasama ako. Habang naglalakbay ang isip ko sa iba't ibang bagay, ay bigla ko nalang naalala si Jiro. Agad nanlaki ang mga mata ko at aligagang napatayo. Oh, bakit? May problema ba? Kunot noong tanong ni Mia. Naku, kailangan ko na nga palang umuwi. Hindi mapakaling saad ko. Sabay nga pala kaming kakain ng dinner ni Jiro. Dagdag na sabi ko pa. Nagkatinginan sila Mia at Leia. Pagkatapos ay sabay na napatitig sa akin. Kakaiba na ang ngisi sa kanilang mga labi at sinabayan pa yon ng pagtaas-baba ng kanilang mga kilay. Bakit parang nag-aalala ka? Wala naman sigurong mangyayari kung hindi ka makakasabay sa kanya, ha? Sambit ni Leia. Hindi ba siya makakakain kapag wala ka? Dala mo ba yung pagkain niya? Wala bang pagkain sa bahay niyo? Anong big deal kung hindi mo siya masasabayang kumain ngayon? Sunod-sunod na sarkastik ang singhal pa niya. That's not the point. Nangako ako sa kanya na sabay kaming magdi-dinner. Giit ko. Ayoko siyang biguin kahit simpleng pangako lang yun. Simple na nga lang, hindi ko pa ba matutupad? Paano na lang kapag malaki at seryosong pangako na? Dagdag na sabi ko pa. Bago pa sila makapagsalita ulit at makapang-asar ay dali-dali na akong naglakad palabas ng restaurant. Narinig ko pang tawanan nila ngunit hindi ko na rin naman sila pinansin. Nagmamadali kong tinahak ang daan papunta sa kotse at nang makasakay ay mabilis na nagmanehong pauwi. Sa sobrang seryoso ng pag-uusap naming magkakaibigan ay hindi ko na napansin ang oras at gabi na pala. Hindi ko rin maintindihan ng sarili ko kung bakit ako nagkakaganito ngayon. Pero ang tanging gusto ko lang ay matupad ang pangako ko kay Jiro. Halos takbuhin ko nang papasok sa aking bahay nang makababa ako sa kotse. Agad akong dumiretso sa kusina at naabutan ko si Jiro na naghahanda pa lang ng pagkain sa lamesa. Nakahinga naman ako ng maluwag bago dahang-dahang naglakad palapit sa kanya. I'm sorry, ngayon lang ako nakauwi. Nahihiyang paumanhin ko. Palihim pa akong naghabol ng hininga dahil sa hingal. Kanina ka pa bang naghihintay na dumating ako? Nag-aalalang tanong ko pa. Ayos lang. Bahagya siyang ngumiti bago bumaling ng tingin sa akin. Katatapos ko lang din namang magluto. Sakto lang din ang dating mo. Dagdag na sabi pa niya. Saglit akong tumitig sa kanya bago nalipat ang tingin ko sa mga pagkain sa lamesa. Ikaw ang nagluto nito? Hindi makapaniwalang tanong ko habang nakatitig sa menudo na nakahain sa lamesa. Yes, bakit parang gulat na gulat ka naman? Saad niya. Marunong ka pala talagang magluto. Ang akala ko, prito lang ang alam mo eh. Sambit ko.
Bahagya siyang natawa. Nagtrabaho ko sa isang restaurant noon. Nung una, taga-serve lang ako ng mga orders. Pero hindi nagtagal, naging tagaluto na rin. Sambit niya. Hanggang ngayon naman masasabi ko pa rin taglay ko pa rin sa katawan ko ang mga natutunan ko sa pagluluto noon. Dagdag na sabi pa niya. Napakagat ako sa ibaba kong labi. Aaminin kong natatakam ako sa mga pagkaing nakahain sa lamesa ngayon dahil sa mga amoy na mga ito. Sunod-sunod akong napalunok. Pilit pinipigilan at kinokontrol ang sarili ko. Hinayaan ko munang matapos si Jiro sa paghahanda na ginagawa niya bago ako naupo. Agad rin naman kaming nagsimulang kumain habang nababalot ng katahimikan. Hindi ko maitatangging masarap ang luto niya. Daig pa ang mga mamahaling pagkain sa mga restaurant. Do you like it? Biglang tanong ni Jiro. Bahagya pa akong nagulat ngunit hindi ko na yun pinahalata sa kanya. Yes, tumatangong sagot ko. Kung alam ko lang na ganito ka kasarap magluto, ikaw na sana ang pinagluto ko araw-araw. Dagdag na sabi ko pa. Mabuti naman at nagustuhan mo. Nakangiting saan niya. Kapag may gusto kang ipaluto, sabihin mo lang Dagdag na saad pa niya. Saglit akong napatitig sa kanya. Ngayon ko lang napansin na mas lalo siyang gumagwapo sa tuwing nakangiti siya. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatitig sa kanya. Pero agad akong napaiwas ng tingin nang mapansin niya ako. May problema ba? Kunot noong tanong ni Jiro. Mariin akong napailing. Wala. Aligagang sagot ko. Ramdam kong mabilis na pagtibok ng puso ko dahil sa kabathiya. Unti-unti na ring umaakyat ang init na nararamdaman ko mula sa katawan ko, papunta sa mukha ko. Alam kong namumula na ako kaya naman pinilit ko yung itinago kay Jiro para hindi niya mapansin. Mabuti na lang at hindi siya nagtanong pa. Nagpatuloy kami sa pagkain hanggang sa matapos kami. Nagpaalam akong pupunta muna sa kwarto ko para makapagpahinga. Pero wala naman akong ibang ginawa kung hindi ang tumunganga at tumingin sa kisame. Ano ba tong nararamdaman ko? Mahinang bulong ko sa kawalan. Tama pa ba itong pinasok ko? Dagdag na tanong ko pa. Mariin akong pumikit ngunit ang nakangiting mukha lang ni Jiro ang nakikita ko. Namalayan ko na lang ang sarili kong nakangiti na habang inaalala ang mga sandaling magkausap kami ni Jiro. Kung may ibang makakakita sa akin ay paghihinalaan nilang nababaliw na ako dahil sa itsura ko ngayon. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Jiro. Kapapasok lang niya sa kwarto nang maabutan niya akong tulala. May problema ka ba? Pag-uusisang tanong pa niya. Sa kabila ng gulat at pagkataranta ko ay nagawa kong manatiling kalmado. Ayos lang ako. Pagsisinungaling ko. May iniisip lang tungkol sa trabaho. Dagdag na sabi ko pa. Alam kong hindi siya kumbinsido sa naging sagot ko pero hindi na siya nagtanong ulit. Bahagya siyang umiti sa akin bago ako naglakad palapit sa kama. Napagkasunduan naming matulog ng magkatabi. Sa paraang yon, mas magiging mabilis para sa amin ang maging komportable sa isa't isa. Lalo na't kakailanganin naming magsiping para mabuntis niya ako. Aaminin kong hindi ako nag-aalinlangan o natatakot nung unang araw naming matulog ng magkatabi. Pakiramdam ko ay ligtas ako at kalmado dahil nasa tabi ko siya. Hindi ka pa ba matutulog? Biglang tanong ni Jiro. Marahan akong umiling. Hindi pa ako makatulog Sagot ko. Ganun ba? Siguro napagod ka ngayong araw. Saan niya? Bahagya akong napatango. Saglit siyang natahimik kaya naman naisipan kong pumikit na lang at pilitin ang sarili kong matulog. Halos ilang minuto pa lang nakakalipas ay naramdaman ko na lang ang pagyakap niya sa akin. Agad akong napadila at ngunit hindi ko nagawang magsalita. Kakaiba ang pakiramdam ko dahil sa mahigpit na pagkakayakap niya sa akin. Ramdam ko rin ang init ng katawan niya na nagdudulot ng kiliti sa akin. Is this okay? Tanong ni Jiro patungkol sa pagyakap niya sa akin. Sabihin mo lang kung ayaw mong yakapin kita. Mahinang bulong pa niya. No, it's okay. Mabilis na sagot ko. Takot na baka bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin. Mas lalo pa siyang lumapit sa akin
Halos dumikit na ang katawan niya sa likod ko para lamang mas mayakap niya ako ng mahigpit. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang init ng bisig ng isang lalaki. Hindi ko lubos akalain na mararanasan ko pa ito. At mas lalong hindi ko inaasahang si Jiro lang palang makakagawa sa akin ito. Sa paglipas ng mga oras ay mas lalo akong nakaramdam ng init sa aking katawan. Kahit ang panginginig ng kamay ni Jiro ay naramdaman ko. Nabalot ako ng pagtataka nang may maramdaman akong isang matigas na bagay na tumutusok sa likod ko. Gustuhin ko mang magtanong ay hindi ko magawa. "I'm sorry." Biglang paumanhin ni Jiro. "Ha? Para saan?" Naguguluhang tanong ko. "Alam kong nararamdaman mo to sa likod mo." Makahulugang sagot niya. Hindi ko napigilan eh. "Pasensya na." Dagdag na sabi pa niya. Doon pa lamang nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto ko ang ibig niyang sabihin. Kung ganoon, hindi makapaniwalang bulalas ko. Hotdog mo yung tumutusok sa likod ko?" Dagdag na angil ko pa. Dinig ko ang mahaba't malalim niyang pagbuntong hininga. "This is embarrassing." Pabulong na singhal niya pagkatapos ay bahagyang lumayo sa akin. Napakagat na lamang ako sa aking labi dahil sa nangyari. Halos matusta ng mukha ko dahil sa init nito. At aaminin kong nababalot ako ng matinding hiya sa mga oras na ito. Hindi ako mangmang pagdating sa mga ganyang bagay. Pero hindi ko lang agad naisip na hotdog pala niya yun. "Ayos lang, hindi mo kailangang mahiya. Wala sa sariling saad ko. Hindi magtatagal, makikita ko rin naman yan eh." Dagdag na sabi ko pa. Hinarap ko siya at kitang-kita ko ang gulat sa kanyang mukha. Sa edad na 31, hindi ko lubos akalain na may lalaki pa palang katulad ni Jiro. Masyado siyang gentleman, yung tipong takot na takot siyang mabastos ang isang babae. Kung ako ang tatanungin, isa yun sa mga bagay kung bakit unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. "Ano ulit yun?" Hindi mapakaling tanong ni Jiro. Bahagya naman akong natawa. "Tama naman yung sinabi ko, di ba? Makikita ko rin naman yan. Hindi ba't bubuntisin mo nga ako?" Giit ko. Kitang-kita kong pamumula ng mukha niya bago siya nag-iwas ng tingin. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong init at kasabikan sa aking katawan. Para bang unti-unti akong nawawala sa katinuan. Hindi rin ako ganitong magsalita, pero wala na akong pakialam. Mas lalo pang nagulat si Jiro nang bigla kong dakmain ang hotdog niya. Kahit ako'y nabigla rin dahil hindi ko inaasahang ganito kalaki ang hotdog niya. At tigas na tigas pa rin ito. Sunod-sunod pa akong napalunok dahil bigla akong nakaramdam ng pagsisisi dahil sa ginawa ko. "What are you doing, Annalyn?" Aligagang tanong ni Jiro. Sunod-sunod pa ang naging mabigat niyang pagbuntong hininga habang nananatiling nakahawak ang kamay ko sa hotdog niya. "Stop, please. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko." Nagsusumamong sambit pa niya. Pinakikiramdaman ko lang kung may maipagmamalaki ka ba sa akin. Nakangising sagot ko. "I'm impressed. It's too big." Dagdag na sabi ko pa. "You don't have to do that, okay?" Giit niya. "Ano ka ba?" Hindi ko na napigilan ang sarili kong matawa. Parehas naman tayong matanda na. Hindi na natin kailangang mahiya pagdating sa mga ganito. Singhal ko pa. Bahagya siyang napatungo. Wala pa kasi akong experience. Nahihiyang pag-amin niya. Sa pagkakataong to ay ako naman ang nagulat. Para sa isang lalaking katulad ni Jiro, para bang suntok sa buwan na lang makatagpo ng katulad niya. At virgin pa. Halos karamihan ata sa mga lalaki ngayon ay sabik na sabik sa ganyang bagay. Ngunit ngayon ko napatunayan na iba nga si Jiro. Sunod-sunod akong napalunok habang pilit na kinakalma ang aking sarili. "Ako rin naman eh." Giit ko. Nagpatuloy lang ako sa paghima sa hotdog niya dahilan para mapapikit siya at impit na mapaungol. "Hindi mo kailangang matakot o mahiya. Parehas lang tayong walang karanasan kaya pwede nating gawin ang kahit na anumang gusto nating subukan." Dagdag na sabi ko pa. Nang muling nagmulat ng mata si Jiro ay diretsyo na siyang nakatitig sa akin.
Seryoso ang kanyang mukha dahilan para ako naman ay makaramdam ng kaba. Are you really sure about this? Biglang tanong niya. Maya-maya lang ay bumangon siya at pumatong sa akin. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang mapatitig sa kanya. Kasi kung oo, bakit pa ba natin patatagalin ng paghihintay? Kung pwede naman natin gawin ngayon na mismo. Nakangising sambit pa niya. Sunod-sunod akong napalunok ngunit maya-maya lang ay napakagat na sa aking pang-ibabang labi. Aaminin kong ang hot ni Jiro ngayon, lalong-lalo na sa pwesto niya sa ibabaw ko. Mas lalo akong nakaramdam ng init at kasabikan dahil sa ginagawa niya. Isang ngisi ang umukit sa aking labi. Are you challenging me? Mapanghamong tanong ko. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ko papunta sa labi ko. I am, sagot niya. Hindi na nagsayang ng oras si Jiro at agad na sinunggaban ng halik ang labi ko. Naging mapusok at mainit ang halik na yon dahil hindi ako nagpatalo. Ang mga kamay niya ay marahang naglalandas mula sa leeg ko pababa sa dibdib ko. Hanggang sa puson ko. Ang kamay ko naman ay natuon sa hotdog niyang mas lalong tumitigas. Sa unang pagkakataon ay pinaubaya ko ng sarili ko sa isang lalaki. Wala akong maramdamang pagsisisi dahil si Jiro naman ang lalaking yon at alam kong isa siyang mabuting tao. Hindi kami nakontento sa isang beses dahil umabot kami sa 3 beses hanggang sa makaramdam ng matinding pagod. Aaminin kong kakaibang sayang nararamdaman ko ng mga sandaling to, lalo na't magkayakap kami ni Jiro hanggang sa makatulog kaming dalawa. Jiro's point of view. Sa paglipas sa mga araw at linggo, ay mas lalo kaming naging close ni Annalyn. Matapos may mangyari sa amin, parang nagkaroon ng tulay sa pagitan naming dalawa at nagbukas ang pinto ng aming mga puso para sa isa't isa. Hindi ko maipagkakailat aminin ko man o hindi, pero gusto ko na siya. Habang tumatagal ay mas lalo ko siyang nagugustuhan, ngunit hindi ko alam kung ganun din bang nararamdaman niya. Masyado siyang mahirap basahin. Kahit ang mga kilos at galaw niya ay hindi ko malaman ang ibig sabihin. Aalis muna ako saglit, Jiro. Biglang paalam ni Annalyn. Makikipagkita lang ako sa mga kaibigan ko. Dagdag na sabi pa niya. Bahagya akong ngumiti. O sige, mag-iingat ka ha. Saad ko. Uuwi ako rito mamaya ng maaga para sabay tayong mag-dinner. Sambit niya. Anong gusto mong kainin? Magiliw na tanong ko. Gusto mo bang ipagluto ulit kita? O baka naman, ako ang gusto mong kainin. Pilyong sabi ko pa. Bahagya siyang napangiwi at natawa. Ngayon ko lang to sasabihin ha. Lumapit siya sa akin at huminto sa mismong harapan ko. Puro ka pala kalokohan ano? Nangaasar na sambit niya. Bahagya akong ngumisi at nilapit ang mukha ko sa kanya. Gustong gusto mo naman. Biro ko. Hindi ka makakatanggi dahil nakikita ko sa mga mata mong sagot. Nakangising sabi ko. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ko habang nananatiling nakatitig sa akin. Gutom lang yan. Kumain ka na, okay? Kakaiba palang epekto ng gutom sa'yo. Nagiging manyakis ka na. Natatawang saad niya. Akmang lalayo na siya ngunit agad ko namang hinawakan ang braso niya para pigilan siya. Nagulat siya sa ginawa ko pero mas nagulat siya nang hapitin ko siyang palapit sa akin. Kitang-kita ko ang nanlalaki niyang mga mata nang maglapat ang mga labi namin. Ang buong akala ko ay magrereklamo siya o magagalit ngunit maya-maya lamang ay napapikit na rin siya. Hindi naman naging matagal ang paghalik ko sa kanya. Nang bumitaw kami at lumayo sa isa't isa, ay walang nagsalita sa amin. Bahagyang nakamaang si Annalyn at nang bumalik siya sa ulirat ay bigla na lang siyang tumakbo palabas ng bahay. Sunod-sunod akong napailing. Bakit ko ba ginawa yun? Inis na singhal ko sa aking sarili. Hindi ka talaga nag-iisip, Jiro. Hanggang ngayon padalos-dalos ka pa rin sa mga ginagawa mo. Dagdag na reklamo ko pa. Hindi ko na rin napigilan ng pagbuntong hininga ko. Kahit ako, nagulat sa ginawa ko at huli na para mapigilan pang sarili ko. Marahil ay dala ito ng pagkakagusto ko sa kanya. Sa paglipas sa mga araw ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Katulad ng inaasahan, wala akong natanggap na reklamo mula kay Annalyn.
Palagi lang siyang umaalis nang walang sinasabi. Hindi naman kasi itong unang pagkakataon na bigla ko siyang hinalikan o niyakap. Maraming beses na itong nangyari at paulit-ulit lang ang nangyayari. Napasabunot na lang ako sa aking sarili. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Umiiling na sambit ko. Hindi ko malaman kung tama pa ba itong ginagawa ko. Alam ko sa sarili ko na gustong gusto ko siya pero hindi ko naman alam kung gusto niya rin ba ako. Dagdag na asik ko pa. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulala. Mabilis ang naging paglipas ng oras. Kaya naman napagdesisyonan ko na lang na abalahin ang aking sarili. Wala naman akong ibang pinupuntahan. Halos araw-araw lang ako nandito sa bahay. Malaya akong umaalis sa bahay para gumala o gawin ang kung anumang trip ko sa bahay ni Annalyn. Sa kabila noon, ay mas pinipili ko na lang ang manatili rito at hintayin ang pagbabalik niya. Ang paglipas sa mga araw ay naging linggo hanggang sa naging buwan. Para na akong mababaliw dahil sa sitwasyon naming dalawa ni Annalyn. Hindi ko pa rin mawari kung may mapapala ba tong pagmamahal ko sa kanya. Kailangan mo na siyang kausapin, Jiro. Giit ko sa aking sarili. Malinaw naman sa iyong napagkasunduan nyo, hindi ba? Bubuntisin mo lang siya. Ikaw lang naman tong tatanga-tangang nagkagusto sa kanya. Dagdag na singhal ko pa. Halos lamutakin ko ng mukha ko dahil sa matinding pag-iisip. Ilang araw na rin akong hindi mapakali at hindi malaman ang gagawin. Gustong gusto ko nang aminin kay Annalyn ang nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit nauunahan naman ako ng takot. Bukod ron, naging abala rin siya sa kanyang kumpanya kaya naman bibihira kami magkita dito sa bahay. Jiro, may problema ka ba? Kunot noong tanong ni Annalyn. Napaigtad ako sa gulat dahil hindi ko siya napansing nakatayo na sa may pinto ng kwarto. Diretso siyang nakatitig sa akin habang naniningkit ang kanyang mga mata. Para bang sinusuri akong maigi. Bahagya akong umiling. Wala naman, may iniisip lang. Sagot ko. Gusto sana kitang kausapin dahil may importante akong sasabihin eh. Nag-aalin lang ang sambit ko pa. Kitang-kita ko ang gulat sa mukha ni Annalyn at maya-maya lang ay napalitan yon ng pangamba. May gusto rin sana akong sabihin sa iyo eh. Marahan siyang naglakad palapit sa akin. Importante rin to at ilang araw na akong humahanap ng magandang pagkakataon para makausap ka. Seryosong sabi pa niya. Sunod-sunod akong napalunok. Dumoble ang kabang nararamdaman ko dahil sa sinabi niya. Ano ba yun? Bakit parang ang seryoso mo naman ata? Hindi mapakaling sambit ko. Malalim ang kanyang pagbuntong hininga. Kitang-kita ko sa mukha niyang pag-aalinlangan, takot at pangamba. Para bang nagdadalawang isip siyang sabihin sa akin kung ano man yon. Agad siyang napatungo. Narinig ko na lamang ang impit niyang paghikbi habang pilit pinipigilan ng kanyang pag-iyak. I'm pregnant. Pag-amin niya. Agad nanlaki ang aking mga mata. Sa lahat ng bagay na gusto kong marinig, parang iyon na atang pinaka-kinatatakutan ko. Are you sure? Wala sa sariling tanong ko. Kailan pa? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Sunod-sunod na tanong ko pa. Bahagya siyang tumango. Nagpatingin na ako sa doktor at oo, buntis nga talaga ako. Luha ang sagot niya. I'm 2 months pregnant, Jiro. Sinubukan niyang pigilan ng kanyang paghikbi ngunit nabigo siya. Magkakaroon na tayo ng anak. Sukas! Dagdag na sabi pa niya. Parang gumuho ang mundo ko dahil sa mga sinabi niya. Kung ganon, saglit akong natahimik habang pilit kinakalma ang aking sarili. Sinubukan ko pang pigilan ang pagpatak ng aking mga luha ngunit nabigo ako. Kung ganon ay, tapos na ba ang kasunduan nating dalawa? Wala sa sariling sambit ko. Hindi ba't? Kailangan lang namang kitang buntisin? Hindi ba? Mapait na saad ko pa. Parang unti-unting nadudurog ang puso ko habang binibitawan ng mga salitang yun. Hindi ito ang inaasahan kong mangyayari.
At mararamdaman oras na malaman kong magkakaroon na ako ng anak. Iba ito. Matinding sakit at panghihinayang ang bumabalot sa akin. Dahil dito na magtatapos ang kasunduan namin ni Annalyn. Ito na ang hudyat na kailangan na naming maghiwalay at tapusin kung ano man ang ugnayan namin sa isa't isa. Anong ibig mong sabihin? Biglang tanong ni Annalyn. Tama naman ako, hindi ba? Ang kasunduan lang natin, kailangan kitang buntisin kapalit ng pagbabayad mo sa akin ng pera at pagpapatira sa akin sa bahay mo. Ngayong nabuntis na kita, wala na akong makitang dahilan para magpatuloy pa dito. Huminga ako ng malalim. Unti-unti nang gumagaralgal ang boses kaya naman kinalma ko muna ang sarili ko. Hanggang dito na lang naman, di ba? Naibigay ko na ang gusto mo. Natupad ko na ang pangarap na magkaroon ka ng anak. Annalyn, dagdag na sabi ko pa. Mariin ang pag-iling niya. No, that's not what I want. Giit niya habang patuloy na umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Sinabi ko to sa'yo dahil gusto kong malaman mo na magkakaroon na tayo ng anak. Hindi para ipaalala sa'yo na tapos na ang kasunduan natin. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay mo. I want you to meet our child, Jiro. I want you to be the father of our child. Because I've already fallen in love with you. Diretsong pag-amin niya. Agad akong natigilan at napamaang habang titig na titig sa kanya. Ano ulit yun? Hindi makapaniwalang bulalas ko. Pakiulit mo ang sinabi mo, Annalyn. Parang nabingi ata ako Wala sa sariling sambit ko. I love you, Jiro. Hindi ko na kayang pigilan at itanggi pang nararamdaman ko para sa'yo. Habang tumatagal na magkasama tayo, mas lalo lang akong nahuhulog sa'yo. Saad niya. Hindi ko inaasahang ganito ang mangyayari sa plano kong ito. Pero wala akong pinagsisisihan sa lahat ng ito. Dagdag na sabi pa niya. Halos ilang minuto ring nabalot ng katahimikan ng pagitan namin ni Annalyn. Pinoproseso ko pa rin ang mga sinabi niya. At hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala. Kung ganun, hindi na natin kailangang maghiwalay. Hindi ko na kailangang umalis. Hindi magkaintindihang tanong ko. Mahal mo talaga ako, Annalyn? Seryoso ka ba? Walang halong biro Sunod-sunod na sambit ko pa. Yes. Sabihin mo lang sa akin na gusto mong makilala at makasama ang magiging anak natin. Sagot ni Annalyn. Wala na akong pakialam kahit anak lang natin ang habol mo. Ang gusto ko lang ay makasama ka namin at maging buo ang ating pamilya. Dagdag na sabi pa niya. Marahan kong hinaplos ang magkabila niyang pisngi. Paano kung sabihin ko sa iyo na mananatili ako sa tabi mo hindi lang dahil sa magiging anak natin? Seryosong sambit ko. Mahal na rin kita, Annalyn. Mahal na mahal. Walang pag-aalin lang ang pag-amin ko. Hindi ko na rin napigilan ang sarili kong mahulog sa iyo. Aaminin kong ilang beses ko nang binalak na umamin sa iyo pero mas pinangungunahan talaga ako ng takot. Ngayong narinig ko ang lahat ng mga sinabi mo ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin to. Bahagya akong hinalikan ng noon niya. Mahal na mahal kita, Annalyn. At pananagutan ko kayo ng magiging anak natin. Sambit ko pa pagkatapos sa hinalikan ng labi niya. Ang lahat ng sakit, panghihinayang at pagdadalamhati na nararamdaman ko kanina ay naglaho lahat. Hindi maipaliwanag na saya't galak ang namumutawi sa akin ng mga sandaling to. Aaminin kong nagulat ako dahil nagustuhan din ako ni Annalyn. Pero nagpapasalamat ako dahil hindi na namin kailangang maghiwalay pa. Mahal na mahal din kita, Jiro. Pabulong na sambit niya. Kinuha niya ang isang kamay ko at nilapat yun sa tiyan niya. Maraming salamat sa lahat. Dagdag na sabi pa niya. Hindi ko napigilan ang sarili kong mapangiti. Pangako, bubuo tayo ng isang masaya at matatag na pamilya. Okay? Sambit ko. Maraming salamat din sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Malambing na bulong ko pa. Sino nga ba naman na mag-aakalang sa ganito hahantong ang kasunduan namin ni Annalyn?
Parang isang panaginip ang lahat ng ito at ayoko nang magising pa. Ngayon pa lang ay nasasabik na akong makitang magiging anak namin at hindi na ako makapaghintay na mabuo ang pamilya namin ni Annalyn. Annalyn's point of view. Parang kailan lang ay lugmok na ako sa buhay dahil nawawala na ako ng pag-asa na magkaroon pa ako ng asawa, anak at ng sariling pamilya. Pero ngayon ay eto ako, halos mamatay na sa pag-ire para lamang mailuwal ang anak namin ng lalaking hindi ko inaasahang darating pa sa buhay ko. Sige pa, misis, umiri ka pa. Utos ng doktor na nagpapaanak sa akin. Eto na nga, dok! Ah! Giit ko. Anong ire pa ba ang gusto mo? Inis na singhal ko pa. Konti na lang, misis. Tiisin mo na lang muna. Sambit ng doktor. Saksakin kaya kita tapos sabihin ko sa'yong tiisin mo na lang muna, no? Mataray na asik ko sa kanya. Nyeta ka, Jiro. Kasalanan mo to. Sunod-sunod na sigaw ko pa. Pagpasensyahan niyo na lang po siya. Umiiling na paumanhin ni Jiro sa doktor at mga nurse. Bumaling siya ng tingin sa akin. Kaya mo yan, baby. Konti na lang, okay? Pag-aalo niya sa akin. Baby mo yung mukha mo. Inis na singhal ko sa kanya. Ilang minuto pa akong nagpatuloy sa pag-ire. Parang ilalabas ko na ata pati yung bituka ko. Halos maghabol ako ng hininga dahil sa sobrang hingal. Nang sa wakas ay mailabas ko na ang anak namin ni Jiro. Ang lahat ng pagod, sakit at kirot na nararamdaman ko kanina ay biglang nawala nang marinig ko ang pag-iyak ng anak namin. Parang isang musika yun sa pandinig ko na nagpapakalma sa buong katawan ko. Tapos na, baby. Nakangiting saad ni Jiro. Sinamaan ko siya ng tingin. Subukan mo pang umisa. Ikaw nang paaanakin ko. Nagbabantang singhal ko. Imbis na matakot ay tinawanan niya lang naman ako. Hindi mo sure. Nangaasar na sabi niya. Matapos akong maasikaso ng doktor ay nilipat na ako sa ibang kwarto. Maya-maya lang ay hinatid na rin ng mga nurse ang anak namin. Abot tenga ngiti ko habang pinagmamasdan ko si Jiro na karga-karga ang anak namin. Aaminin kong nung una, handa kong manganak nang ako lang mag-isa. Pero habang nakatitig ako kay Jiro at sa anak namin, hindi ko maitatangging kakaiba pala sa pakiramdam kapag kasama mo ang lalaking kasama mo sa pagbuo ng anak nyo. Baby, bakit ka umiiyak? Kunot noong tanong ni Jiro. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha habang papalapit siya sa akin. May masakit pa ba sa'yo? Sabihin mo lang, tatawag ako ng doktor. Aligagang sambit pa niya. Marahan akong umiling. Masaya lang ako. Tinitigan ko siya ng diretso at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Masaya lang ako dahil nandito ka't magkasama pa rin tayo. Masaya ako dahil magkakaroon na tayo ng pamilya. Luha ang sabi ko. Iniabot sa akin ni Jiro ang anak namin at agad ko naman tong kinuha. Napatitig ako rito at mas lalo pang naiyak. Masaya rin ako para sa ating dalawa, baby. Malambing na saad ni Jiro. Kung hindi kita nakilala, siguro magulo't mahirap pa rin ang buhay ko. Malayong malayo sa buhay ko ngayon na masayang kasama ka. Dagdag na sambit pa niya. Walang kapantay na sayang nararamdaman ko ng mga sandaling to. Pangarap kong magkaroon ng lalaking magmamahal sa akin. Nariyan na si Jiro ngayon. Pangarap kong magkaroon ng anak. Meron na kami ngayon. Pangarap kong magkaroon ng pamilya. Malapit na ring matupad yun. Kasal na lang ang kulang. Wala na nga akong ibang mahihiling pa dahil kontento na ako sa kung anong meron ako ngayon. Ilang araw din akong nanatili sa ospital para ma-monitor ng doktor ang kalagayan ko at ang anak namin. Dinadalaw din ako nila Mia at Leia sa ospital at kitang-kita ko naman sa kanilang mga mukha na masaya sila para sa akin. Sa paglipas sa mga araw, linggo at buwan
ay mas lalong naging makatotohanan ng pangarap naming pamilya ni Jiro. Kamakailan lang ay nag-propose na siya sa akin. Inaasikaso na rin namin ang mga kailangan namin para sa kasal namin hanggang sa sumapit ang araw na ito. Girl! This is it! Hindi mapakaling sigaw ni Mia. Smile, be confident, and be happy. Matagal mong hinintay at pinangarap ang araw na ito, kaya dapat i-enjoy mo. Saad naman ni Leia. Malawak ang naging pagngiti ko. Maraming salamat sa inyong dalawa dahil nanatili kayo sa tabi ko. Sambit ko. Oo girl, mananatili talaga kami sa tabi mo kahit mga katangahan ng mga desisyon mo. Giit ni Leia. Well, ang katangahan na yun naman ang naging tulay para makilala ni Annalyn ang lalaking nakatadhana sa kanya, no? Siya rin palang lalaking tutupad sa lahat ng pangarap ng ating kaibigan. Asik naman ni Mia. Kahit naiiyak, ay nagsimula akong maglakad habang nasa tabi ko mga kaibigan ko. Ang tingin ko'y nakatuon sa isang gwapo at makisig na lalaki na nakatayo sa unahan ng simbahan. Malawak ang ngiti niya habang pinanonood akong makalapit sa kanya. Mabilis na nagsimula ang pari sa seremonyas ng aming kasal. Hindi maipaliwanag na sayang nararamdaman naming dalawa ni Jiro at makikita naman yun sa mga mukha namin. Nabalot ng malakas na palakpakan at sigawan ng buong simbahan. Hindi naman ganun karami ang mga inibitan naming tao, ngunit sapat na yun sa amin para matuwa kami. I love you, Annalyn. Malambing na bulong ni Jiro. Lagi mong tatandaan na mahal kita, okay? Dagdag na sabi pa niya. Mahal din kita, Jiro. Nakangiting sagot ko. Maraming salamat sa pagtupad ng lahat ng pangarap ko. Saad ko pa. Muli na namang naglapat ang mga labi namin ni Jiro. Sa pagkakataong to ay mas matagal at mas matamis. Pareho pa kaming nakapikit para lamang namnamin ang tamis ng aming pagmamahalan. Sa kabila ng naging simula ng relasyon namin ni Jiro, parang isang panaginip na sa kasal din pala kami mauuwi. Walang paglagyan ng saya sa puso naming mag-asawa ng mga sandaling yon. Iyon din ang naging simula ng masaya, matibay at nagmamahalang pamilya namin ni Jiro kasama ang anak namin. Sabi nga ng iba, dumarating ang pag-ibig sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Katulad ng nangyari sa pagmamahala nila Annalyn at Jiro. Nang dahil sa kasunduan, unti-unting nabuo ang pag-ibig sa kanilang mga puso. Isang patunay na ang pag-ibig ay sadyang mapaglaro at wala kang magagawa kapag tinamaan ka nito. Wakas!